di umano'y panloloko ng katransaksyon sa binibiling multicab na Japan surplus unit matapos magbayad ng down payment walang dumating na sasakyan. Yan naman ang nirereklamo na nais masolusyonan ni Ma'am Ana Marie Abrugar and Ma'am Betty Aram ng Malungon, Sarangani Province na makakausap po natin sa kabilang linya. Malayo to eh. Kaya hindi nakapunta sa studio. Ma'am Ana and Ma'am Betty, sige po. Naka-open po ang linya sa inyo. Pwede po kayong magpakita via Zoom. Paki-open, unmute po yung mga computer ninyo. Hello? Hello po sir, magandang tanghali. Ayan, ato, nakikinig sa Atty. Yudy. Sige po, para mabigyan kayo ng payong legal. Sir, ganito po yung nangyari sa amin, sir. June 21, 2024 po, nagpunta po kami doon sa Japan. Then, nakatransact namin po yung tinatimay si Perez po. Tapos doon, bumili po kami ng unit ng worth 50,000 pesos po. Pagkatapos, sabi ni Maisel sa amin, sila na lang daw yung mag-fully furnish ng multicab. Kasama na doon ang conversion, registration, painting, at iba pang mga serbisyo para ma-fully furnish po yung unit. Pagkatapos po namin nagbayad sa Japan, hinila po yung unit papunta sa shop ni Maisel po, doon sa Dawi sa Digos. Doon po nagkabayaran ng pera, first payment po namin noong June 1,000 po. Hindi po kasali doon ang worth na unit po. Then, sa po ni Marcel na humila ng sasakyan is yung husband niya. Pagkatapos po noon, nagbayad kami ng 50,000, tapos may resibo po siyang ibinigay sa amin, proof po na nagbayad kami sa kanya. Pagkatapos noon, after 1 week po, naghingi na naman siya ng second payment po, amounting 30,000. So, June po, nagbigay po kami ng 30,000. So, suma total, 80,000 po yung perang binigay namin sa kanya, hindi pa kasali yung unit. So, kung isasali natin yung unit, 30,000 po yung nandun sa kanya. Tapos, by 20 po, nag-stock na marirelease na po yung unit noong August 3. So, noong August 3 ng hapon, pumunta po kami ng Digos. Pagkatapos, pagdating namin sa shop, sir, wala kami nadatnan kahit isang unit doon, sir. Yun yung masakit. Kasi wala, pati unit namin, sir, wala. At taga saan? So, tinawagan namin sila. Ma'am, sino yung nirereklamo mo at taga saan yan? Digos, Matanaw. G. Perez po. Maisel Perez. Ay, sa Matanaw ka. Matanaw. Malapit ka sa Sarangani, ano? Boundary. Taga-Buri Matanaw po talaga siya, sir. Malayo? Ma'am Ana Marie, kasi boundary yung sir, ang tanong ko lang kay Ma'am Maisel, Ana Marie, ma'am, saan kayo nagbayad? May resibo bang ibinigay sa'yo? Doon ba kayo sa mismong store nagbayaran? Yung unit po, sa Japan surplus po namin yun binili. Saan located ang Japan surplus? Po yun. Sa Digos po. Digos. Nako, naka-alert na pala itong si Maisel Perez. 2 beses nang nareklamo sa sumbong nyo. Hindi ka kasi nanonood, ma'am, ng sumbong nyo eh. Ha? Okay. Mga kasama po namin sila yun, sir. Nauna lang po yun. Nauna. Sabay-sabay. So ikaw ay magre-reklamo na din, ma'am. Idagdag mo yung complaint mo. Magpunta ka sa Digos. Ano ba yung naging action dati? Balik nyo nga. Sino yung resource person natin para i-consolidate na lang? Baka siya din yung COP ng Digos. Eto, Lieutenant Colonel Florante Reyes, ang Chief of Police ng Digos. Usapin natin. Retes. Oy, mayong hapon. Florante. Anong tingin Flor? Florante. Sir Retes. Ayun. Yan, mayong hapon. Good afternoon, sir. At sa atin po mga tagapakinig at tagapanood, mayong hapon sa itong tanan. Especially kay attorney. Kita-kita tayo dyan, ha? Colonel Retes, sa October. Nandiyan kami. Ngayon, sir. Mga kasama natin sa PRO 11 yan, sir. Mga abtik na, sir. So, kayang-kaya ni... Kayang-kaya. Ano bang status na ng dating nag-complain?
na ang parehas ang kino-complain. Yes, sir. Actually, pangatlo na to si ma'am na Pangatlo? dyan sa programa natin, sir. Okay. And during the una na nagreklamo, sir, na-cater po natin dito. Actually, sir, nakapag-file na po kami ng case against Maisel Perez. Four cases na po, sir. 4 cases. Tapos, Ano ba yung existing ba yung opisina ni Maisel Perez na yan na Janjan, Japan? Japan. Tama? ang Jan Japan surplus, sir, ay legal talaga yan Legal. na tindahan ng mga tulipan. Okay. Ngayon, si Maisel Perez, sir, pababayarin niya yung bumibili sa Jan Japan na hindi pa converted. Tapos aabangan niya sa labas, hihilahin niya yung unit papunta doon sa kunwari na shop niya para magbayad doon pa-convert yung mga bumibili. Pero sa Jan Japan. si Maisel Perez ba empleyado ng Janjan or abangers lang? Bangers. Abangers lang, sir, kasi ban na rin yan si Maisel Perez sa lahat. ng Taga mga saan ba si tulipan Maisel store. Perez? May bahay siya dito sa Digos, sir, which is hindi na niya inuuwian or So, wala ng totoong tao doon. yan. Totoo siya. Yes, sir. Yan, at least Yes, alam sir. na, totoo Siguro talaga. sir, ipalinaw natin, no, Okay. ang Jan Japan surplus ay Walang kinalaman. walang kinalaman si Maisel, no? Baka sir, maapektuhan naman. Kasi sir, Colonel Rites, kindly explain, ano pa yung ginagawa dyan sa Jan? Mga binibenta na multicab na hindi pa converted, no? Tapos, itong si Convert. Maisel, siya ang mag-o-offer na i-convert ko ito. Hindi, may shop naman ba sila? Oh, may shop siya. May shop oo. ba siyang totoo, si Maisel? Dati, sir, meron, sir. Kaso, yung nasa picture, sir, yung pinuntahan ng tropa ko, sir, To? wala na yun, sir. Close na yun, sir. Yan, sir, yung picture na yan. Eh, yan big yung time, ang laki, coordination ah. natin sa... Baka nandyan na yung mga sasakyan nila. Sir. Yan yung Jan Japan Ito, sir. surplus, sir. Jan, Yan Japan. yes, sir. Yan yung coordination natin about sa reklamo natin kay Maisel na hindi na siya i-entertain dyan, sir. So, previously pala, sir, ang mga store na yan, binan na rin nila si Maisel kasi may utang din sa kanila, sir, si Maisel. Anyway, i-file na natin lahat at i-consolidate Yes, lahat sir. ng mga nagre-reklamo. And I'm sure, marami pang nabiktima si Maisel Perez. Ito ang pangalan niya. Sir, tanungin natin si Colonel Retes, ano nang status ng 4 na kasong pinal nyo? Wala pa bang warrant yan? Kasi hanggang matagal ang warrant yan, marami pang bibiktimahin yan. Nasaan na siya? Nasaan na yung, dahil may naka-4 na kayo? Nasa City Prosecutor's Office, ma'am, waiting for the resolution po nila, ma'am. Okay, attorney, ano ang magagawa natin para may strengthen yung case at lalong mabaon, kumbaga? Kasi para manobel, dahil ang dami niyan Magpo-fall niloko na ba eh. to sa ang may papayo mo? I-check natin, sir. Pero usually kasi staff lang ito, sir, no? Idadagdag lang yung case ni ma'am ngayon. Ma'am, mag-file ka ng formal complaint, tapos idadagdag lang ito para mas maraming kaso, mas maraming penalty na may impose. Pero sa ngayon, sir, nasa fiscal's office pa, sir? Wala pang desisyon? Yes, ma'am. Kailan po ito? Last month, ma'am. Siguro maganda, Colonel Retes, i-follow up Ika mo na, yung mga cases ninyo dyan, no? Kasi Baka may mambiktima baka pa. naman pwedeng makipag-connive tayo sa mga piskal at sabihin natin dumadami ang binibiktima nitong taong to at gawan na ng warrant of arrest yung taong yan, no? Kasi habang nasa kalsada yan, marami pa yung bibiktimahin. Kasi meron naman tayong yung DOJ circular DC-20 na nakikipag-coordinate talaga Oo, ang pwede pulis naman, at ang no? Para piskal. ma-expedite. Para sa Mabilis. mas magandang kaso. na Collaboration, maisampa di ba? sa court. Lalo na't pang-5 na tong si Marie baka and Betty. hindi lamang lima yan. Marami Oo, pang sir. mga biniktimang iba. Anyway, ganun na lang yung payo ni attorney at ating Gemma, Lieutenant Colonel Florante Retes, bigyan mo ng special concern. Kasi baka marami mabibiktima agad yang sige na Miss Maisel Perez ng Matanaw, Davao del Sur. Yan. Ginagamit niya ang Jan Japan surplus at inirereklamo na rin siya
ng Jan Japan Surplus. Baka pwede rin magsampa ng formal complaint ang Jan Japan, di ba? Pwede, sir. Para madagdagan yung kaso Ginagamit niya yung Yes, sir. pangalan ng Jan Japan. File na rin po ang Jan Japan pero sa Davao City po sila nag-file ng case. Okay, kaya ikaw, Ma'am Maisel Perez, paghanap buhay ka ng maayos, hindi yung panluloko ng mga kababayan natin ang ginagawa mo. Yeah. Okay? Ma'am Marie, hello? Hello? Yes po, sir. Yes, ma'am. Naghihintay Yes, po po, si sir. Hepe sa inyo, si Lieutenant Colonel Florante Retes, para ma-actionan po at masampahan na kaagad ng kaso yan si Maisel Perez. Dali niya lang po, sir, lahat ng mga resibo Yes. or ano man yung transaksyon Dokumento. or mga dokumento na magpapatunay na meron talaga kayong usapan ni Maisel at saka yung mga binayad ninyong amount. And basta ma'am, kailangan lang po natin palakas kasi medyo mahirap ngayon ang parang ang quantum of proof pagdating sa pag-file ng case. Iba na ngayon, sir. Meron na yung prima facie evidence with reasonable certainty. Ang hirap yun. Ano yun? I-prove. May example ka ba yan sa mga layman's term? Di namin Pero naintindihan. dapat, Reasonable certainty na ang kapag Pa-file mo. pag-i-file sa court, Sure yun na yung sure ka. quantum of proof. Kung dati ma'am, probable cause lang, Oo. Ngayon, quantum of proof. ay, Ang hirap. prima facie evidence Ang with hirap i-consolidate, reasonable di ba? certainty. Oo, sir. oo. Pero sometimes, favorable naman yan sa mga Yes. ginagawan lang ng kaso. Oo. Yun. Pero Pero, maganda dito kasi, sir, kumbaga, collaborative effort na ito ng police marami. at ng prosecutor. At saka maraming complainant. Yes. That is already more than enough. Considered to be quantum. Parang gigantic. May prima Parang facie. overwhelming. Yan. Oo, sir. Okay, maraming salamat po, Ma'am Annie Marie Abrugar. Any last message po, ma'am? Manawagan ka, ma'am. Sana po, sir, masuli yung unit namin, sir, at saka yung pera kasi po pinaghirapan po namin yun, sir. Panyo yung kaso, ma'am, para mapilitan Actually, siyang baka magsoli. Tayo natin, sir, baka hindi lang siya sa staff. Try nyo po, Sir Rita, sir. Try nyo, baka papasok din Mas siya may sa... mabigat pa na kaso. Ano, sir, yung carnapping. Kasi Kinuha niya yung kinuha unit. niya. motor vehicle yun eh. Okay. Yes, ma'am. I-consider din po namin, Apo. attorney. Sige, ma'am. Ay, sige, sir. Ma'am Ana Marie, maraming salamat po sa tiwala nyo sa ating programang Direktang Sumbungan ng Bayan at Action Agad. Ito po yung sumbong nyo, Action Agad. Okay?